Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Sinasabi sa Ecclesiastes Kabanata 3 talata 12 hanggang 13 na wala nang higit na mabuti para sa tao kundi ang magalak, gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay, at tanggapin ang kakayahang kumain, uminom, at mag-enjoy sa bunga ng kanyang pagpapagal, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Ipinapaalala ng talatang ito na kahit ang pinakasimpleng bahagi ng buhay ay hindi hiwalay sa presensya ng Diyos, ang araw-araw na gawain, pagkain, pagtatrabaho, pagpapahinga ay hindi lamang routine, kundi bahagi ng kanyang biyaya. Madalas iniisip natin na ang Diyos ay mas nararanasan lamang sa malalaking bagay gaya sa tagumpay, himala o espesyal na pagkakataon. Ngunit ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, maging ang pangkaraniwan ay saklaw ng kanyang soberanong pamamahala. Walang bahagi ng buhay ang labas sa kontrol at layunin ng Diyos. Kaya kahit ang simpleng pagkain sa hapag o pagtapos ng isang gawain ay maituturing na biyaya mula sa Kanya. Ang problema, nasasanay tayo na balewalain ang mga ito. Nagiging routine na lang ang lahat hanggang sa mawala ang pasasalamat. Ngunit ang paanyaya ng Diyos ay makita siya kahit sa mga simpleng bagay. Kapag tayo ay natutong tumingin sa araw-araw bilang kaloob, ang puso natin ay unti-unting napupuno ng kagalakan at pagkilala sa Kanya. Si Linda ay isang empleyado na araw-araw ginagawa ang parehong gawain hanggang sa maramdaman niyang nawawalan ito ng saysay dahil sa paulit-ulit na routine. Isang araw, nabasa niya ang Ecclesiastes, Kabanata 3, talata 12 hanggang 13, at doon niya naunawaan na kahit ang simpleng pagtatrabaho at pagtanggap ng bunga nito ay kaloob ng Diyos. Dahil dito, nagbago ang kanyang pananaw at natutunan niyang magpasalamat sa kanyang sahod, lakas, at sa pagkain para sa kanyang pamilya. Hindi man nagbago ang kanyang sitwasyon, nagbago naman ang kanyang puso. Mula sa pagod na walang saysay, natuto siyang mamuhay ng may layunin at pasasalamat sa Diyos. Ganito rin ang nais ng Panginoon para sa atin. Hindi niya hinihintay na maging extraordinary ang buhay natin bago tayo magalak sa Kanya. Sa halip, tinuturuan niya tayong makita siya sa ordinaryong buhay sa araw-araw. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakadepende sa kakaibang pangyayari, kundi sa pagkilala na ang lahat, even the mundane, ay mula sa mabuting kamay ng Diyos. Panginoon, salamat po sa inyong mga biyaya sa aking araw-araw na buhay. Patawarin ninyo ako sa mga pagkakataong hindi ko ito napapansin at napapahalagahan. Turuan ninyo akong makita kayo kahit sa mga pangkaraniwang bagay at bigyan ninyo ako ng pusong marunong magpasalamat. Naway mamuhay ako na kinikilala ang inyong kabutihan sa bawat aspeto ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.